Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles at ni ka Jeffrey Eric Celes, tungkol ito sa pag-resign ng isang abogado, si Attorney RG Lim, tratrabaho sa Malacanang. Ito sabi ni Attorney Trixie, has the exodus begun? 2026, you're off to an interesting start. Sabi naman ni Eric, Attorney RG Lim resigned, hindi niya na masikmura ang pamamahala ng Marcos government. Ito, ang post ni RG Lim is at Malacanang Palace. 2026, why I will no longer be silent. I am entering 2026 with a different kind of resolve. For a long time, I choose to believe. I believe that working inside the system mattered. I believe that supporting those in power could lead to reform. I believe nga with ED, past tense. I believe that Bongbong Marcos genuinely wanted to correct the past, clear his family name, and do honest work for the Filipino people. That belief kept me going. It also kept me quiet. Over time, I saw things I could no longer justify. Not isolated mistakes, not growing pains, but patterns, excuses, cover-ups. A culture where corruption was no longer hidden because it did not have to be, and where accountability was treated as a threat rather than a duty. I realized something uncomfortable. Staying meant participating. Silence meant consent. So, I resigned. I did not leave government because it was hard. I left because I could no longer look at myself and say I was doing the right thing. I refuse to be another name who stayed quiet for the sake of position, access, or comfort. I am done being afraid of people simply because they hold power. I draw inspiration from those who still ask difficult questions, especially younger leaders who refuse to accept corruption as normal. Figures like Kiko Barsaga and Leandro Ligarda Liveste remind people that accountability is not disrespect. It is responsibility. I may no longer be young, but I refuse to grow old in silence. I am not naive about what this decision will cost me. Some of my friends within the president's camp will be angered by this. Others will distance themselves. A few will choose to alienate me entirely. I want to say this early and without bitterness. I am sorry for the discomfort this causes you. I still respect you. I still value the friendships built in good faith. But I cannot extend that respect to those who are corrupt to the core. Gandang pagkagawa itong article na ito. I draw a firm line here. There are things I know, things I witness, things that happened not long ago and not by accident. I choose restraint then because timing, responsibility, and duty mattered. That restraint should not be mistaken for ignorance, fear, or forgetfulness. If anyone chooses to misrepresent me, discredit this stand, or pressure me back into silence, they should understand that I am no longer interested in protecting people who never protected the public interest.
I am prepared to account for what I say, and I expect the same of those who know exactly what I am referring to. Let me be clear about one thing. If anyone questions what I know, I am willing to stand by it. I am willing to submit myself to investigation. Wow, tapang. Scrutiny and verification. I am not making claims lightly, and I am not speaking out casually. I understand the seriousness of this fact, and I am prepared for it. I am no longer inside the system. That gives me freedom. It also gives me responsibility. 2026 will not be the year I stay quiet. It will be the year I stop protecting people who never deserve protection. So ito po, may litrato sila ni PBBM. Yan, nakapula. Sinerch ko, ano ba yung specific na trabaho niya sa presidente? Wala akong makita. Hindi rin sinabi ni Ka Eric, basta attorney lang. Hindi rin sinabi ni Attorney Trexie. But tinignan ko yung profile niya, Facebook ano niya, marami siyang kaibigan ng mga PME graduates. Connected siya sa military. Kilala niya yung mga retired generals na, and even active generals, kilala niya, may mga litrato siya. So, I believe in him, connected siya sa gobyerno. Salamat, Attorney RJ Lim. Napakaganda itong sinulat niyang ito. Sana may susunod pa na magsasalita. I believe initial lang ito na article niya kasi may isisiwalat niya. Ayaw niya na yung nakikita niyang corruption sa gobyerno. Marami ng dismayado. Kagabi kausap ko mga kaibigan ko, isa lang sinasabi, niloloko tayo ng gobyernong ito. Akala ko magalit sila sa akin kasi mga Ilocano sila mga Ilocano. Akala ko sila, kasi Ilocano maka Marcos, ay hindi pala. Ilocano sila, galit na rin kay Marcos. That is one thing sure. Halos silang lahat na kaibigan ko, kausap ko kagabi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ang natagaan si Kuya Ugero? Kuan grasya na mo nga para sa mong balay. Ayan ni. Imong Tulong na mong balay nako. tulo na imong balay. Kini moya kini kuan yung ginabang. Doon niya kung balay kay nalata na ngaligi nako. Nalata na. Sen kay naanag yun. Oo. Salamat kayo sa grasya nag-sponsor ani. Oo. O karon mo na yung itsura sa atop sa natagaan na Mugero. So mga karaan na gid kayo gatuluan na pod og muulan sila. Muulan na gid sila kay kuan naman. Kanang Kapok na kayo niya mong balay di. Mo na kapok niya na mong gid kaayo. So gamay pod kaayo ang ilang balay. So karon una ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Makita gid nato nga salog na wow. salog na gyud. Busot na. Busot na tungod kay maulan na naman gyud. Mo ni ang ilang kusina. Nangabasa nang gatuluan. Imuyin trapal. Salamat gyud sa Ginoo nga sa labok para sa gamas tanan nga kining nag-sponsoran ni hinaot nga mapilo pa mga panalangin pod nga mga times 3 ang iyang mga serbisyo sa mga tao, mga tabang pa sa uban dili kamera. Kay tinuod pobre ni pero naa pa din nagmahal sa mo nga adunahan. Nga Nalipay pod ni sa mga diri sa among sa Bukidnon diri sa San Rafael kay usap po din nakahatag sa mo og kuan gyud kining Pueblolia. Naa di po nagkuan sa mo nga mga investor, investment kuno mga kuan ba. tabang Nagtabang sa mo gyud. Kay tungod sa kawalan una mo.
So unsa ra daya imong trabaho? Construction worker. Kontraksyon ra ka. So pila imong estudyante? Opat. Opat. So taman ra gyud sa pagkaon ang imong kwarta. O igo pagkaon na gyud. Lahi makutang exam wala na gyud. Say mamaylo ra mi og bugas sa akong ginikanan. Kay wala lagi pictures barato ben suldo karon. Igo pa mong kompanya og flood control. So salamat kayo ya. Mo sa mo ra gyud. Mm.